Yun, so ito mga kadiskarte ay 80,000 na service ito, X70 na X70 plus na G-Torque. So siyempre napalitan ko na ng na-drain ko na yung kanyang oil at saka yung kanyang filter na nasa taas. So ngayon transmission oil na naman yung atin iti-drain kasi kasama siya sa 40,000 service. Yeah. Itim na kung saan mo siya sasalinan ng langis mamaya. Sobrang itim na ng langis niya. Malamang nung 40,000 hindi siya nagpalit ng langis. So nandun sa taas, doon mo siya sasalinan. So ang sukat nito ng kanyang drain plug 8 na alin. Sa pagsalin mga kadiskarte ng langis sa transmission, so ito ginagamit natin. So ito yung langis niya. Ang puno nito 1 litro. Yan, so ito mga kadiskarte yung peeling plug niya nasa taas. So dyan mo lang din padaanin yung kanyang langis. Pag umapaw na yun, ibig sabihin puno na yun. So antayin yung maubos yung tagas para mag-level na siya, takan nyo takpan para hindi naman sumobra. So itong langis nito mga kadiskarte sa ganitong transmission 2 liters lang. So ang transmission kasi ng G-Torque mga kadiskarte no, ipa-iba-iba. Tatlong klase yung kanyang dual clutch. So yung isang bali ang ibang transmission mas marami ang langis, merong 4 liters, merong 6 liters. So ang recommended ng G-Torque dyan pagka nagpalit kayo, lagi nyong sasahurin yung kanyang langis. Pagkatapos kung gaano karami na i-drain nyo, yun din yung ibabalik nyo. Yun ang recommended lagi ng G-Torque. Mga kadiskarte, ang langis nito is 530. Tapos yung kanyang 530 yung langis niya, tapos 5 liters yung ilalagay natin. Pero sa manual di siya abot na 5 liters. So ngayon magpapalit tayo ng spark plugs. So ito po yung kanyang bago na spark plugs. So babalik na natin, tapos na natin mapalitan ng spark plugs. So ito, napakadali lang ito palitan ng spark plugs dahil siyempre nasa itaas lang yung kanyang spark plugs. So may mga ibang sasakyan katulad ng mga 6 cylinder, 8 cylinder. So medyo mahirap-hirap siyang palitan. Mga kadiskarte, yung kanyang air filter, so palitan din natin. Dahil full service yung kanyang pinagawa sa atin, so isama natin yung linis ng kanyang makina. So yan yung makina niya. So ito mga kadiskarte, ang laman nito ng ating panlinis ay chemical ito na
sabon siya pero maganda siya panlinis sa makina. So makikita nyo mamaya yung resulta. So yan na yung natapos na nating na hugasan. So yan talaga, hindi talaga siya detailing, no? Kaya wag kayo talaga mag-expect na sobrang linis. So right mga kadiskarte, so ngayon siyempre dahil kailangan natin i-reset yung kanyang oil. So siyempre saksakan natin ang ating skantol. So yan sa mga sa mga bagong Jetor owners natin. So kung nakikita nyo ito yung lights, yan yung mga indicator na yan. So ibig sabihin yan, oras na talaga para i-maintenance yung inyong sasakyan. So kung natapos nyo naman maintenance o natapos nyo ng change oil, ang gagawin nyo dyan, i-reset na lang yung oil. So ito kasi hindi ko alam yung manual reset niya. So siyempre gagamit tayo ng skantol. So sa may alam dyan ang kanyang manual reset, so PM nyo naman ako, turuan nyo ako. Lagyan natin dito para makita. Kaya yung iba hindi pa talaga kabisado. Pagkatapos change oil sa may ibang shop, dinadala dito para i-reset yung kanyang oil. So dito naman dahil naman siya, complete service, so i-check na lang din natin lahat ang system niya. So kung may mga DTC ba siya, para bago natin ibigay sa customer ay talagang maayos. Ayan. Ayan, sa mga Jetor owners dito sa may Saudi Arabia, lalo na mga Pilipino, mga Jetor outlet natin na quick service para talaga ma-service ng mabuti yung mga sasakyan. Kasi mag-ingat tayo sa mga pa-servicean natin sa ating mga sasakyan, even sa Pilipinas. Kasi meron na iba talaga na medyo hindi talaga sila maingat pag nagtrabaho. So mamili tayo ng mga service center or mga gasoline station na ating pag-servicean ng ating mga sasakyan. So siyempre, yan, so, hindi pa nakabisado ito na kung paano mag-reset ng oil, lalo na mga Jetor technician. So ganito lang siya, no? Sa ACM kayo pupunta, special function, vehicle maintenance, reset, yes. So okay na siya. This function of reset vehicle service function is successfully. So click mo na lang yan. So antayin mo na lang. So ayun. So nawala na yung indicator dito kanina. So huwag kayo matakot yan. Ibig sabihin yan, kailangan na ng service ng inyong sasakyan or i-reset. Yun. Ibig sabihin yan, battery ng remote. Yun. Ibig sabihin, kailangan na palitan ng remote battery nya. Ito. Kaya ito lumalabas. Ayan. Yun, nawawala na siya. Kailangan palitan. Palitan ng easy filter. So marami makadiskarte na yung ibang mga customer natin na bumibili sila ng parts dito, tapos sa labas sila nagpapa-change oil dahil malang labor. So binabalik nila dito dahil hindi daw makita yung location ng easy filter. So kasi tinatanggal kasi ito buo mga kadiskarte, yung kanyang glove box. Yan. So ituturo din natin sa inyo para kayo na lang din magpalit yung sakali. So may tornilyo kasi ito, pag natalagay nyo na yan, balik nyo lang. Ganito yung pagtanggal. Pero ito din sa pagbalik yan. Kasi mga kadiskarte, may tornilyo dito yan na tatlo dito sa taas. Yan. Mayroong isa dito, tornilyo dito, tsaka dito. Tsaka sa ilalim dalawa dito. Dito tsaka dito. So matatanggal nyo na yun, hatakin nyo lang palabas. So ganun lang siya kadali. Karte na yun lang yung ginagawa natin dito pagka 80,000 service, 80 tsaka 40.
pares lang yung ginagawa. So thank you mga kadiskarte. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa ating mga bagong video na i-upload. So thank you and God bless everyone.